Shoutout nga pala kay Nestor Gamboa, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Andrew Wiggins nag-emerge ngayon bilang target ng Lakers. At kasaysayan ang ginawa ng Pacers sa Game 3 ng Finals. OKC Thunder nanganganib. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Pumasok ang Los Angeles Lakers sa postseason ng 2024-25 na may mas mataas na inaasahan kasunod ng pagkuha kay Luka Doncic na bumuo ng isang matatag na tambalan ng mga superstar kasama si LeBron James. Gayunpaman, nabigo ang LA na maabot ang kanilang 50 panalo na pagtatapos sa regular season matapos silang malaglag sa unang round ng playoffs sa kamay ng Minnesota Timberwolves. Ang pagkatalo ay nagbunsod ng agarang pangangailangan para sa pagbabago ng roster bago ang susunod na season. Sa kabila ng malakas na opensa, hindi ito nagbunga ng tagumpay sa postseason, kaya't lumalakas ang panawagan na kumuha ng mga manlalaro na kayang iangat ang kanilang laro sa playoffs. Kamakailan, binigyang diin ni Bobby Marks ng ESPN ang $18.3 million contract for Rui Hachimura na magtatapos na bilang isang pagkakataong dapat gamitin ng LA sa paghahanap ng pag-upgrade sa roster. Mahigit isang linggo lamang matapos ang ulat na ito tungkol sa hindi tiyak na kinabukasan ni Hachimura sa Lakers, binanggit ni Jovan Buha ng The Athletic si Andrew Wiggins ng Miami Heat bilang isang makatotohanang trade target para sa LA. Inilarawan ni Buha ang kanyang naririnig patungkol sa Lakers na naging interesado kay Wiggins at ipapadala si Hachimura sa Miami kapalit ni Wiggins. Gusto ko ang trade na yon, sabi ni Buha tungkol sa isang kasunduan na pwedeng magpapadala kay Rui Hachimura ng Lakers sa Heat kapalit ni Wiggins. Alam kong si Wiggins ay isang popular na pangalan sa Lakers Twitter. Isa siya sa tingin ko sa mga realistiko na makakakumpleto ng maraming pangangailangan ng Lakers. May kaakit-akit na track record si Wiggins, isang NBA champion kasama ang Golden State at isang All-Star noong year 2022. Ang former number 1 overall pick na na-trade sa Heat mula Golden State noong Pebrero ay nagtala ng average na 18 points, 4.5 rebounds at 2.6 assists per game this season 2024-25, habang may shooting percentage na 44.8% from the field at 37.4% from the 3-point range. Kung maisasagawa at matutuloy ang trade, ito ay magbibigay sa LA ng isang wing player na may solidong depensa sa perimeter, atletikong scoring at karanasan sa postseason. Mga katangiang akma sa layunin ng team na bumuo ng mas balansing roster na handa sa playoffs pagpasok ng 2025-26 season. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Game 3 ng NBA Finals sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers ay magaganap nitong araw ng Huwebes at tila magiging kapanapanabik ang pagtatapos nito dahil hawak ng Pacers ang 4 na puntos na kalamangan pagpasok ng halftime. Maganda ang naging simula ng Thunder sa larong ito kung saan umangat sila ng 8 puntos matapos ang unang quarter, ngunit pinangunahan ng Indiana ang ikalawang quarter. Natalo ng Pacers ang OKC ng 12 puntos sa ikalawang quarter kung saan nagtala sila ng kabuuang 40 puntos sa yugto. 40 points in second quarter for Pacers. Sila ang ika-8 koponan sa play-by-play era na naka-score ng 40 puntos sa isang finals quarter ayon sa post ng NBA. Hindi maraming tao ang nagbigay ng tsansa sa Pacers sa seryeng ito, ngunit pinatutunayan nilang hindi sila madaling talunin para sa Thunder. Matapos na maiwan ng malaki sa halos buong Game 1, nagawa ng Indiana ang isang kahangahangang comeback sa mga huling minuto upang maagaw ang panalo sa kalaban sa kanilang home court. Sa panalong iyon, nakuha ng Pacers ang home court advantage para sa serye. May pagkakataon ng Thunder na mabawi ito kung mananalo sila ng isang laro sa road at kasalukuyan silang may kalamangan sa ika-4 na quarter ngayon. Bumawi ang Thunder sa Game 2 sa pamamagitan ng isang kahangahangang performance kung saan muling nakakuha sila ng malaking lead sa halos buong laro at sa pagkakataong ito ay naipanalo nila ito. Ngayon leading na ang Pacers sa serye ng talunin nila ito sa Game 3. Marahil ay senyales na ito na nasanay na tayo sa Pacers na ang pag-erase nila ng 9 na puntos na pagkakalugmok ay tila hindi na itinuturing na comeback sa kanilang pamantayan. Ang pag-arangkada sa simula ng ikalawang quarter ay simula pa lang ng pinakabalanseng laban sa serye na nagtala ng 13 beses na pagkapantay at 8 palitan ng lead. Pantay pa ang laro hanggang sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter, ngunit ang isang run na pinangunahan ni Tyrese Haliburton ang nag-angat sa Pacers ng 8 puntos. May 3 minuto na lang ang natitira
habang ang masiglang Fieldhouse ay mas lalo pang lumakas sa ingay. Hindi pa rin natatalo ang Pacers sa magkakasunod na laro mula nung March 10th at kailangang magawa ito ng Thunder kung nais nilang manalo sa seryeng ito. Nagtapos si Haliburton na may 22 puntos, 11 assist at 9 na rebounds habang si Pascal Siakam ay may 21 punto. Karaniwan, silang dalawa ang nagsisilbing tagapagtakda ng kung anong uri ng laro ang ipapakita ng Pacers, ngunit ibang grupo ng mga bayani ang lumitaw para sa Indiana nitong Huwebes. Sa laro na ito may malaking ambag mula sa bench ng Pacers. Parehong lumalim sa kanilang bench ang Thunder at Pacers kung saan umabot sa kabuang 21 manlalaro ang nakapasok sa laro bago pa man magtapos ang ikalawang quarter. Maaaring sumasalamin ito sa napakabilis na pace ng dalawang team sa seryeng ito at sa buong postseason, ngunit napunta ito sa pabor ng Pacers sa Game 3. Tinalo ng bench ng Pacers ang second unit ng Thunder sa puntos, 49-18. At nang ibabaw sina Benedict Mathurin may 27 puntos sa siyam sa 12 shooting at TJ McConnell 10 puntos, 5 assists, 5 steals. Pinakanaramdaman ang epekto nito sa ikalawang quarter kung saan pumasok ang Pacers na may 8 puntos na pagkakalamang ng kalaban. Sa pagkawala ni Haliburton at Siakam sa laro, kumayod ang bench ng Indiana upang makuha ang unang lamang ng Pacers sa laro. Walang ibang mas sumasalamin sa determinasyon ng Pacers kundi si McConnell. Noon halos hindi pinapansin na 5'8" recruit at undrafted free agent. Nakalikha si McConnell ng papel bilang ang taong nagpapatakbo sa opensa ng Pacers kapag wala si Haliburton. Hindi mananalo ang Pacers sa Game 3 kung wala siya, kaya't isa siya sa maraming kwento ng tagumpay sa isang kopo ng dalawang panalo na lang mula sa isang hindi inaasahang NBA title. May mga masamang timing ng mga pagkakamali para sa Thunder. Ang pinagsamang 70 puntos ni Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Jalen Williams ay tila panalong formula para sa OKC at sa kanilang NBA best na depensa, ngunit natalo sila sa laro dahil sa maliliit na bagay. Nag-commit ang OKC ng 17 turnovers kumpara sa 13 ng Indiana at nagtala lamang ng 16 na assists bilang team. Hindi sila nagtagumpay sa 7 sa 30 free throw attempts at 6 na beses lamang nakapunta si Gilgeous-Alexander sa free throw line. Nanalo ang Indiana sa fast break battle 17 sa 10 at laging may sagot sa bawat paghabol ng OKC sa second half. Natalo ang Thunder sa Game 1 dahil nanlamig ang kanilang opensa habang nag-super saiyan si Haliburton. Batay sa nakita natin ngayong playoffs, normal lang ang ganito. Ngunit mas nakakabahala ang pagkatalo sa Game 3 dahil isang Pacers team na inaasahan ng marami na masusupil lamang ang nakahanap ng winning formula. Mas mababa sa 48 oras na lang ang meron ang OKC para magbigay ng kanilang adjustment at pagbawi. Mangyayari ang laro ng Pacers at Thunder sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis at ipapalabas ito sa ABC. Ano sa tingin nyo sa panalong ito mga kaibigan?